Hello mga kids! Isang mapagpalang umaga. Welcome sa ating Sunday School. Nandito muli tayo para awitin sa ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya kung ready na kayo, let's sing and dance! My heart is full of joy, for you have blessed me with the greatest gift there is, that is my family. In every situation, happy times and sad, we'll always be together with you while there are God. Don't worry about anything, we pray about everything. Our hopes and dreams into your mighty hands we bring. As one family we play, rejoice, hooray, we pray today, give thanks, always. Rejoice, hooray, we pray today, give thanks, My heart is full of joy, for you have blessed me with the greatest gift there is, that is my family. In every situation, happy times and sad, we'll always be together with you while there are God. As one family we pray, give thanks joyfully today. As one family we're together to love and serve you forever. As one family we play, rejoice, hooray, we pray today, give thanks, always. Rejoice, hooray, we pray today, give thanks, always. Don't worry about anything, we pray about everything. Our hopes and dreams into your mighty hands we bring. As one family we pray, give thanks joyfully today. As one family we're together to love and serve you forever. As one family we play, rejoice, hooray, we pray today, give thanks, always. Rejoice, hooray, we pray today, give thanks, always. Rejoice, hooray, we pray today, give thanks, always. Rejoice, hooray, we pray today, give thanks, Good morning, everyone. Our memory verse for today is Proverbs chapter 22, verse 6. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Proverbs chapter 22, verse 6. Isang pagpalang umaga mga kids. Ang ating memory verse ngayong araw na ito ay matatagpuan sa Proverbs chapter 22 verse 6. Sabi dito, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sa Tagalog, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa kanyang paglaki ay di niya ito malilimutan. Nang mabalitaan ng masamang si Atalia na ang kanyang anak na si Haring Ahazaya, ang ika-6 na hari ng Juda ay pinatay, idiniklara niya ang kanyang sarili na reyna ng Juda. Napakasama niya, kaya pinatay niya ang sarili niyang mga apo, upang hindi sila maging hari o reyna. Si Baby Joash ay itinago ng kanyang tiyahin sa templo, kaya hindi siya napatay. Si Jehoiada, ang pari, ang nag-alaga kay Joash at nagturo sa kanya tungkol sa Diyos. Nang si Joash ay 7 taong gulang,
Pinangunahan ni Jehoiada ang mga tao na koronahan si Joash bilang bagong hari, kapalit ni Athaliah. Sa panahon ng kanyang paghahari, inorganisa ni Joash ang gawain ng templo at ipinaayos ito sa dating kaluwalhatian nito. Sa kwento ngayong araw na ito, makikita natin ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. Sinubukan ni Athaliah na hadlangan ang pangako ng Diyos at puksain ang lahi ni David, ngunit iningatan ng Diyos ang kanyang angkan. Makikita rin natin na ang isang makadiyos na pinuno ay kailangan ng makadiyos na tagapay. At ang isang bata, upang lumaki siyang makadiyos, ay kailangan makadiyos din ang sa kanya ay magpapalaki. Mula sa simula, ang kamay ng Diyos ay nasa buhay ni Joash. Ngunit kahit na ang matuwid ay nauhulog kapag nakalimot na sa Diyos. Gayunpaman, mabalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon.